or increase their profit, no? Gumawa ka ng system na mas efficient para mas madami silang ma-produce or mas marami silang transactions na ma-process. Yun yung mga kailangan mong hanapan ng paraan, no? Either efficiency or cost-cutting systems. Yun yung sa tingin ko babayaran ng consumer or babayaran ng isang company. Well, ngayon maraming mga opportunities na lumalabas, no? Lalo na nagmumura yung mga internet connection natin. Meron na tayong mga wireless broadband connectivity at very minimal cost. Halos lahat ng marunong mag-computer can already have an internet connection. So maganda yung opportunity ngayon for web applications or web services, no? Isang magandang example dito yung bagong business namin na load.com.ph. That's load.com.ph na over the internet, pwede kang mag-load ng cellphone. Tatype mo lang yung cellphone number dun sa website, tapos yung amount na ilo-load. And pwede ka nang mag-send ng mga load or bumili ng load over the internet. Yung challenge ngayon ng mga technopreneurs na tinatawag natin or yung mga technical people turning entrepreneurs ay yung ability nila to communicate, no? Na meron silang isang magandang system, ang problema nila hindi sila marunong magbenta. So siguro yun yung challenge, siguro kumuha sila ng course or get some experience on sales or in marketing para kung ano man yung system na meron sila, alam nila kung paano i-communicate dun sa target audience or sa target na consumer nila at makabenta sila ng mas madami. Araw-araw, nakikipag-meet ako sa mga kliyente at tuwing nakikipag-meeting ako sa kanila, meron lang akong tatlong bagay na ginagawa. No? Ito yung tatlong tips ko. Ang acronym niya is FBI. No? F meaning features. Kailangan sigurado ka na yung mga binibenta mo or yung technology na meron ka, alam mo lahat ng mga features. No? At kailangan competitive yung features ng product na yon. B meaning benefits. Kailangan ipakita mo sa kliyente kung ano yung benefits ng technology mo. Yung benefit halimbawa ng infotext, hindi mamamaga yung daliri mo. So sa pagsisend ng 10,000 text sa lahat ng mga tao, no, pabayaan mo na yung computer, isang click lang, send sa lahat ng 1,000 subscribers na yon. At I, involvement. No? Tatanungin mo yung kliyente na maganda po ba yun? Or gusto nyo po bang makatipid sa inyong communication expenses? Merong involvement yung client. So yun yung tatlong tips natin. FBI, features, benefits, and involvement. Malaki yung potential natin, no, na gumawa ng mga high-end technology na mag-quality products. No? May tinatawag nga tayo na BPO, Business Process Outsourcing, na merong mga software companies na based abroad pero yung developers nila nandito sa Pilipinas. No? Sad to say nga lang, karamihan ng mga magagaling nating programmers na papirate sa ibang bansa, no? Like Singapore, US. Pero yung fact na yun just tells us na maraming magagaling in terms of programmers, technology professionals, no, dito sa Pilipinas. Ang kailangan lang nating talagang i-encourage na itong mga technology professionals na to, magnegosyo. Kasi kung i-compare mo talaga kung working IT professional ka versus a working IT professional abroad, medyo talo ka dito. Pero kung negosyante ka na IT professional, panalo ka. Welcome back mga Kago-Negosyo. Before I introduce you to our woman entrepreneur for today, let's watch this. Who would have thought that her bread and butter would come from peanuts? From grinding 1 kilo of peanuts to producing 14 tons of peanut butter, Jeneline Antonio made sure her success went a long, long way. And so, here with me, let's welcome Miss Jeneline Antonio of Edges Peanut Butter. Hello, ma'am. Welcome to the show. Hello. Kumusta naman po, ma'am? Bali, kumusta po ang buhay before kayo nag-stand before nyo po inumpisa na Edges Peanut Butter? Ano po bang trabaho ninyo noon? Or? Dati kasi kung factory worker. Mahirap lang ang buhay ng pamilya namin. Hindi rin ako nakatapos ng pag-aaral. Kaya maaga ako nagtrabaho. Tapos yun, nakapag-asawa, 4 ang anak. Siyempre sa pabrika talagang andun yung oras mo na matatali ka ng pag may overtime, 6 to 6. Tapos ang hirap, hindi mo nagagampanan yung tungkulin mo sa mga anak. Kasi nagkaroon kami ng financial na problema. Como nga
kinikita ko hindi sapat, tas ang husband ko rin. Talagang dumating sa punto na hindi na makakapag-aral yung mga anak ko kasi nga talagang lubog sa utang. Prayers, humingi ako ng tulong sa Panginoon na kasi ako, naghangad ako mabigyan sila ng magandang kinabukasan dahil hindi na nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos elementary pa lang sila, hindi na rin makakatapos dahil nga doon sa financial na problema. Kasi sabi ko, Diyos ko, parang hindi ko na yata kaya yung pagsubok. Pero sabi ko, alam ko, hindi mo naman kami bibigyan ng hindi namin kaya. Basta, tulungan mo ko, gabayan mo ko para makaahon kami sa hirap, makabayad sa utang. Pero sabi nyo nga po, medyo nalubog sa utang, nagkaroon kayong financial problem. Saan po kayo kumuha ng kapital para mag-umpisa ng Edges Peanut Butter? Nag-umpisa to, kasi paggagaling ko ng trabaho, dumidiretso ako sa grocery, na-focus yung mata ko sa pangkari-karing mani. Kasi sabi ko, ano kaya to? Pag nilagyan ko ng asin at saka asukal, maging peanut butter, kinabukasan, bumili ko na 1 kilong mani, tsaka unang sukat ko ng asin at saka asukal. Nakuha ko yung tamang timpla. Tapos yun, pinatikim ko sa pabrika, sa mga kasamahan ko, okay naman. Tapos unti-unti, naisip ko sa bakery kasi yun yung kapartner ng tinapay. Una, nag-start ako sa maliliit na bakery dahil nga wala kang kapital. Tapos yung parang nangarap ka lang na sana makuha ko tong bake shop na to, pero hindi naging imposible. Tapos kasi nandun din yung worry na hindi naman ako talaga marunong gumawa ng peanut, kaya talagang unti-unti, ano ba talaga yung kailangan kong gawin. Sana po maka-attend ako ng seminar na maganda kasi lumalaki from 1 kilo, 10 kilos, 50 kilos. Kasi baong na nga kami sa utang, baka makalason pa ako, mademanda pa kami, kaya yun. Pero, syempre po ngayon na medyo kilala na rin ang Edge, no, ang Edge's Peanut Butter, ano po yung mga napagdaanan ninyong pagsubok? Pinakamalaking pagsubok na napagdaanan niyo sa inyong negosyo? Malaking pagsubok. Yun, unang-una, hindi ako marunong gumawa ng peanut butter na sabi ko, sana maka-attend ako magandang seminar. Pero answer prayer yun dahil naka-attend ako sa FDC ng seminar, tsaka actual na nakita ko tama naman yung naging proseso. Tapos marami pa rin akong inatinan na seminar. Tapos itong late na-encounter namin problema, itong salmonella issue. Nakatulong ng malaki kasi kumbaga natuto ko sa pagpapatakbo ng business sa company pa lang, yung tamang quality, na i-apply ko sa company namin. So kumbaga po itong salmonella issue ay kahit pa paano naka-apekto, pero syempre napatunayan naman po ng Edges Peanut Butter na salmonella free ang inyong mga produkto at syempre sa lasa, talagang lasang-lasang Pinoy, kaya naman hanggang ngayon successful pa rin ang inyong business. Ano po nga message ninyo sa mga gusto nga mag-business na katulad nyo o gusto niyo sumubok na katulad po na sa business nyo? Siguro lahat naman tayo may plano yung Panginoon sa atin, binigyan tayo ng kanya-kanyang talento. Through prayers lang talagang hilingin natin sa Kanya na ano ba yung plano niya sa atin, yung talento, para kahit paano magtagumpay rin tayo. Tapos pag food business, lagi nating isipin yung malasakit sa kakain. Yun. Tapos talagang maging masipag ka lang, maging matyaga ka. Yun, ako. Yeah, thank you very much, Ms. Jenny Antonio. Natutunan po natin dito, patience and perseverance, syempre. Congratulations po on your success at magbabalik pa po ang Go Negosyo. Kaya nyo. Magtatapos na naman po ang isang Go Negosyo weekend, but don't you worry dahil next weekend magkikita-kita tayo ulit. Just don't forget yung mga business tips and ideas na natutunan natin for today. Well, we'd like to encourage the younger people to develop a concept, whether it be service or product. It's also about delivering quality products and services because money after that will follow. Prayers, humingi ako ng tulong sa Panginoon na kasi ako, naghangad ako mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kung negosyante ka na IT professional, panalo ka. Make sure to watch out for the Youth Entrepreneurship Summit on September 11, 2009 at the SMX Convention Center. Naku, mukhang magiging exciting po yan. And don't forget to grab a copy of Joey Concepcion's 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs. And, naku, alam niyo po ba, may newest addition na po to your Go Negosyo Library dahil nandito na ang 21 Steps on How to Start Your Own Business, written by Dean Pax Lapid and Mr. Ping Soto. And of course, let's continue to be inspired and motivated to build and plan our own enterprises. Ako po si Gladys Reyes Somiru. This is the all-new bigger, better, and brighter #1 negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo!